Yes, hello. Bali, nag-install ako ng Revit 2024 at saka ng Robot Structure Analysis Professional. Ngayon, paano ba gamitin yung crack? Sa Autodesk, lahat ng Autodesk meron siyang crack, yung Autodesk License Patcher Installer. Etong crack na to, paano gamitin? Etong crack, pwede mong gamitin yan dito sa robot structure o kaya dito sa Revit, kasi isa lang naman ang crack ng Autodesk na yan, lalo na kapag pare-pare sila ng 2024. Ngayon, kapag niran ko itong Revit na wala pang crack, ito yung mangyayari sa kanya. Bali, kailangan i-select yung network license. Hindi siya mag-run. Kailangan niya ng server. Kaya, ngayon, lalagyan ko siya ng crack. Paano ba lalagyan ang crack? Hindi siya niraran dito. Yung iba kasi ginagawa niraran dyan. Administration. Hindi siya niraran. Ang ginagawa dyan, tamang proseso dyan, ikakopy mo siya. Punta ka rito sa Revit, lagay mo siya ron sa folder niya, paste mo siya dyan, pagkatapos mo siyang i-paste, dito mo siya i-run. Run mo siya rito, no? Administrator, run mo. Yan, bali pinapatch niya na yung license na para dun sa Revit. Hindi lang sa Revit, sa structural, robot structural, parehas lang din, ganun ang ginagawa. Lahat ng Autodesk na mayroong crack patch, ganyan ang pagpapatch niya. Maliban lang dito sa AutoCAD. Sa AutoCAD, iba naman. Meron siyang binibigay na yung bali sa AutoCAD. Okay, mamaya yan. Tapusin muna natin itong patching na to para sa Revit. Okay, tapos na yung Autodesk license patch niya. Close na natin to. Refresh ko lang. Tapos, iraran ko ngayon yung Revit.
Yun, gumana na siya. Doon kasi nagkakamali dun sa pagpapatch eh. Lahat ng mga Autodesk kadalasan nagkakamali dun sa paglalagay ng patch niya. Mabagal lang yung aking computer kaya matagal siya mag-open. Okay. Bagong bago. Pwede ka mag-start. Pwede mong piliin lahat dyan. Okay. Then okay. Minimize ko muna siya habang nagbubukas siya. Pero dito sa Civil 3D, ganun din. Papatch mo rin siya. Copy mo yung patch, tapos ilagay mo rin sa folder location niya. Pero kasi sa Civil 3D at sa AutoCAD kasi kapag in-install mo siya, meron siyang ibang file na naka-insert. Ito, yung ACAD, yung galing sa installer na ACAD, ikakopy mo siya, papalitan mo ng ACAD nung na-install sa AutoCAD. Kaya hindi mo na kailangan i-patch yung license niya. Pero dito sa robot, bali yung license niya, pinatch ko rito. Yan, auto license patcher installer, pinatch ko, so iniran ko din siya. Kaya bubukas din siya kaagad. Okay, yan, pwede nang gamitin. Pwede ka na mag new project o kaya mag-open ng old project mo. Close muna natin. Ganun din dito sa robot. Pinatch ko na siya, kaya pag niran ko yung robot, yun. Okay na, pwede mo na siyang gamitin yung robot. New project. Pwede ka na mag-settings. Mag-settings sa tools, job sa reference, settings siya. Settings mo siya yan. Yun. Kung gusto mo ng English, kung gusto mo ng metric, palitan mo lang yan, English, United States, view, standard. Kung gusto mo yan, palitan, okay lang. Tapos, yan, unit, metric ang gawin mo, okay.
0, dimension, puro metric yan. Yan, bali ganyan. Next time, gagawa tayo ng training dyan. Yun, bali ganun lang. In-update ko lang yung kung paano papatch ng paano paggamit ng crack sa Autodesk, lahat ng Autodesk, kung paano paggamit ng crack na license ng binibigay ng nakasama ron sa installer. Ganyan lang, kakopy mo at ipapaste mo dun sa folder niya mismo at saka mo siya iraran para mapatch ng maayos yung Autodesk o yung software na gagamitin mo. Yun lang, salamat.